Okay, so break time ho muna tayo, no, sa ating gala. So ano muna tayo dito, interrupt ko muna, no. Pasensya na sa mga taga Metro Iloilo Guimaras. At stop muna natin yung ating content, yung ating vlog about sa lugar dahil meron ho muna akong outbreak ho muna dito sa lugar namin to sa Davao. Kasi siya may nasunog dito. Yan na nga around 5 PM. Anong pitsa ba ngayon? 28 yata, 28, no? June 28. So yung mga firemen, base sa aking observation, mahihirapan silang makapasok sa loob. Ibig sabihin yung truck, no? Okay lang naman dito. Positioning sila dito sa kalsada, sa highway. Okay lang yan. Kasi ibig ko sabihin, okay na to dito. Kasi mahaba naman yung kanilang mga hoses. So positioning sila dito sa main road. Itong way na to dito. Di ko lang, sorry ha kung di ko masabi ko anong tungkol dito. Basta sure tayo na Santa Ana National High School, tsaka to dito. And yung Ramon Magsaysay Avenue. Tapos Ramon, Tuyang-Guri, ibig ko sabihin na Chinatown. So itong area na to, nakita nyo naman sa footage sa ating aerial na meron siyang mga bahayan, no? Marami. So akala ko kanina is nagsimula doon sa may gilid lang ng kalsada kasi pag gilid lang kasi ng kalsada, bungad lang, walang problema, dali lang maapula ang apoy kasi yun na nga, dami mga fire trucks. Pero ito, hindi siya agad-agad I don't know, no? Hirap din mag-judge. So basta mahihirapan. Challenge talaga to sa mga mga bombero, sa mga taga-BIP ho natin gawa nung kapag once na ang masunog gaya niyan, nasa gitna, talagang pahirapan, no? Siyempre iskinita lang, no? Hindi makapasok yung buong truck, kaya hose lang. Hose talaga pinakamaganda. Maganda talaga kapag mataas yung hose at mahaba. Nga pala, wala pa akong tulog na ito, kaya pasensya na, medyo lutang pa yung habang lingkod. Nakikimarites na dito, nakiki-update, ganun lang. Katulong nilapit na katulong na atbang nilang kuwan na ibo kasi ito. Okay. Asa siya kanang kuwan? Kanang shop or balay gyud? Balay siya, nag-charge ang cellphone niya. Yung buto. Nag-charge og cellphone niya yung buto, pero kana siya, di pa na siya final. Wala mo kabalo. Oo. Asara po na niya nabalaan, nadunggan. I mean, asara niya nabalaan nga cellphone nag-charge ning buto. Ino mo kasi silingan nila atbang nilang balay. Silingan na atbang rapod. Okay. So basta nagsugod alas 5, di ba? No? Alas 5 yun, oh. So bali lang, ang sabi nila ate dito, siya, alas 5 nagsimula yung sunog, tapos bahay ito, no, residential. Tunga gid sa tino, walay dalang nga dako, no? Ha? Opo, gagmay, oh. Yun, no? So pero okay lang man, bisag dili makasud ang bombero kay tag-as man nilang hose. Pero mao lagi, dili tanan nakaposisyon nga bombero dili makasud ilang hose. So ito yung hitsura ng mga tao sa ibig ko sabihin, ito yung ganap sa labas. Yan yung mga tao dito, marami. So sabi ni ate dito na nakausap ko natin ay ang sabi nung kanyang kakilala na kaharap lang, no, yung bahay na sunog. Tapos ang harap ng bahay nung nasunog, parang nakausap itong si ate na yun nga, cellphone daw charge, tapos pumutok. Yun, no, kaya ingat ho talaga tayo. Ako yung tipo sa tao na kapag ka nagcha-charge, listen learned ho tayo, ha. Kapag ka nagcha-charge ho tayo, once na tayo iaalis, huwag na tayo iwanan yung bahay na may mga nakasaksak, ha. Kasi ganun talaga, no, mostly talaga, no, mga naiwanan mga nakasaksak, yun talaga yung causes ng mga sunog, oh. Hindi ho tayo media, ha, pero ganun lang, marites mode lang ho tayo dito. Pero sana meron tayong matututunan sa mga senaryo ba na ganito, eksena. Hindi man tayo media men, hindi man tayo taga mainstream media. Kahit marites lang tayo dito, at least man lang ba, no, meron tayong matututunan. Hindi ko kayo bigyan ng update kung naapula bang apoy or anong oras matapos kasi as of now, yan, kita nyo naman. Time check tayo, it's 6:24. Ang ganun pa rin yung ganap.
may usok pa rin. So ano lang, lesson learn lang ho tayo. Mga ganitong instances, ganitong mga incidents, ganitong na mga pagkakataon, mga ganap, happenings, kailangan talaga natin ito kunan ng leksyon. Huwag mag-iwan ng mga anything na nakasaksak. Lalo taalis tayo ng matagalan. So yun lang sabi, no? Parang nakasaksak daw na iwanan, tapos pumutok daw. Cellphone, naka-charge. So pahirapan talaga kapag ka nasa looban, pinakasentro, nasa gitna yung magiging simula ng sunog. Kung papansin niyo sa video, para nasa nasa mga estimated ko lang siya, siguro nasa mga 10 to 20 kabahay lang naman ang nasa gitna. Yung nasa lugar, sa area talaga kung saan may sunog. So kasi talaga establishments dito eh. Mga shops, establishments, tindahan. Pero pa dito na area. Meron dito area kung saan medyo mas mas malaki yung tawag nito, eskinita or eskina or yung yung looban papasok, yung daan papasok. Tingnan natin. Yan, pasok tayong konti. Let's dig deeper. Yan, bayanihan ang ganap dito. Yan. Bayanihan. Pag okay cellphone. Okay, ito yung pasok pa tayo. So isang bahay na yung medyo sunog na talaga or natupok na talaga ng apoy. So ito yung nakita natin kanina sa aerial shots natin. Yan, ito yung pinakasimula ng sunog. Yun na, cellphone daw lang, confirm ko, cellphone lang daw. Sabi cellphone lang daw yan na naka-charge. Naiwanan, tapos sumabog. So isang bahay, 5 pamilya. Tapos pinakabalay yung nakitsingan, yung nadamay. Mga 4 tuluan na. Ayaw, mga 4-5 Pero dre estimated kung tanaw mo mga 20 kabalay Daghan, mga 20 kabalay daghan. Kung wala ni ko na og basa. Kung nagbasa kay nigkan nilamoy namin ni dre. Kay diri man ko nagtanaw giuna ni. Nakuan kay na pag abot na ka bumbero kani uni pasirit. Sagdahan na diya kay wala man na, wala naman gyud na. Kani may giuna. Hantod nga napalagan sa So dili mo na og sa imong estimated pinakabalay ang nadamay. Mga tulo. Oo, tulo ra. So og daw ang isa kabalay. So tupok yung isang bahay, consist of 5 composed of 5 families isang bahay. Tapos meron daw si kuya, meron siyang estimated na 3 nasa mga 3 bahay yung nadamay. As of this very moment, time check tayo, it's 6:31, alas 6:30 na, alas 6:31 estimated ni kuya nasa mga 5 kabalay ang tot sa unom ang naog daw. Andiri nga naog daw 5. Andito more than siguro 5 gihapon siguro ito kay nagyapi balay ito mga 5. Abi daw sa isa ka balay is 5 ka family. Ang kani nga balay. Okay. Dito na isa ka balay dito nga balay gyud mismo og tapat ka puro apartment. Okay. Pero kini sa kabalay sa kadipot sa kabali 2 ka tawo dis taas. Bunot ni aparay sa portulo. Dali na pulo tayo sa ka pamilya. Kalayo. Taas man. Tapos pag nakawala ko silong tag-booming inkoy, kuhang tubig. Pag di ba wala advice ang mga taga-bumbero nga manghawa mga tao kay basig maano. Wala na inkoy. Poison sa aso. Wala naman ang kurinti. Wala man. Wala na inkoy nga ayaw na yan, naog niya. Wala, nagkaon ang bangot. So, bali ito yung pinaka-location, pinaka-unang bahay na natupok. So, bali ang location is siya. In between ho talaga siya ng 4 na kalye.
Ramon Magsaysay Avenue sa harap po natin. Tapos dito naman na area yung Salis Street. Sa likod naman natin is ang Himpisaw dito naman na area. Tapos sa likod ay Pioneer Avenue. Okay, so labas na tayo. At syempre, grabe yung usok pa rin, no? Hindi naman mainit, pero ang usok, syempre baka masupukit tayo doon. Delikado. Yan, no? So ang tawag sa sitwasyon na to ngayon na inalisan ho natin is under control and fire out, gano'n, no? So pag once na magsabi ang mga fireman natin na under control means pa-fire out na ho yan. Fire out means okay na siya. So mabilis lang siyang nagsimula siya alas 6, alas 5. Tapos ito na yung ganap. By the time na alas 6, na siya, under control and mapa-fire out na siya kagad. So, meaning to say, hindi ganun ka-worse ang scenario, hindi ganun ka-worse ang ganap, ang eksena, ang mga pang-emergency na nangyari. O ano ba tawag dyan? No? So, ganun talaga kapag mga light materials, ang bilis makatupok ng bahay. Paggawa sa mga light materials, ang establishments, building na magpagsimula ng sunog. Talagang tutok agad yan. Okay, so okay na tayo. Sana ay nakatulong, no? Ano bang naitulong ko dito? Parang wala naman siguro. Gusto ko lang raise awareness lang talaga ho tayo dito na just na kapag ganun talaga, wag pa kumpiyansa kahit cellphone charger lang yan, no? Still, pwede pa rin siyang dulot ng damages. Hindi lang sa inyong bahay, maaaring sa mga kapitbahay pa at sa buong community. And at the same time, maaaring ding pinsala, no, ng buhay, di ba? So, good thing na lang is under control kaagad yung eksena. Ano ba tawag dyan? Under control kaagad yung kaso. Tapos, na siya, fire out na siya. So, ganun yun. Kasi kita naman natin, medyo kampante na yung mga bumbero. Relax na ho sila, hindi na sila masyadong tawag na ito, pressured. So it simply means under control and fire out. So that's all for today's video. Thank you for watching. Bye bye and ingat.